given us life. You have loved us with an everlasting love. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Oh Lord, you give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs. So we put out our praise to you only. It's your breath, oh, in our lungs. So we put out our praise. We put out our praise. It's your breath, oh, in our lungs. So we put out our praise to you only. Oh, we declare your word today, God. We shall shout your glory, Lord. We shall shout that you are a sovereign God. Hallelujah. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. This bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry. This bones will sing. Great are you, Lord. Sing it one more time. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry. This bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. It's your breath, oh, in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you. Oh, it's your breath in our lungs, so we put out our praise. We put out our praise. It's your breath in our lungs, so we put out our praise to you only. Oh, great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Ronel de Lima. Ako po ang dating pastor ng Tarlac City Bible Church at sa kasalukuyan ako po ang tumatayong National Minister ng Alliance of Bible Christian Communities of the Philippines or ABCOP. Sa umagang ito, nais ko pong imbitahan kayo
nabuksan ang inyong mga Biblia sa Luke chapter 18. Basahin po natin at sama-sama nating pagbulayan ang salita ng Diyos sa mga talatang 9 hanggang talatang 14. Ganito po ang matutunghayan natin. Sinabi rin niya ang talinghagang ito sa mga taong mababa ang tingin sa iba at nag-aakalang sila'y matuwid. May 2 lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang Pariseo at nanalangin ng ganito tungkol sa kanyang sarili. O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw, mandaraya, mga ngalunya, o kaya'y katulad ng maniningil na buwis na ito. 2 beses akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo at nagbibigay rin ako ng 10 bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis ay nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing pinatawad sa kanyang mga kasalanan, ngunit ang una ay hindi. Sapagkat ang sino mang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang pagpapakumbaba po ay hindi lamang pag-uugali na pinipili natin o pinagpapasyahan natin na mag-ugali sa isang o sa ating pagharap sa Diyos. Ang pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos ay nakabatay sa mga katotohanan na tinuturo ng Biblia. Ang katotohanan ay ito, na wala talagang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Malinaw naman ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos sa Romans chapter 3, verse 10, walang matuwid, wala kahit isa. Sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat lahat ng tao ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. In other words, kung ang pag-uusapan ay ang moralidad o pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos upang tayo ay maging karapat-dapat sa kanyang banal na presensya, talaga pong walang sino man sa nilikha ng Diyos na tao ang karapat-dapat humarap sa kanya. Ngayon, kung bakit tayo nakakalapit sa Panginoon, hindi dahil tayo ay karapat-dapat sa sarili nating mga gawa. Hindi dahil tayo ay matuwid. Hindi dahil tayo ay banal. Kundi kung tayo man ay karapat-dapat, matuwid at banal, yun ay dahil sa ginawa ni Kristo sa krus para sa atin. Hindi tayo talaga karapat-dapat sa sarili natin, kundi tayo ay pinaging dapat ng Diyos. Kaya ang tawag natin dyan ay biyaya ng Diyos na hindi natin po pwedeng ipagmalaki. Yan ang dahilan kung bakit every time we pray, we say, in the name of Jesus. We pray in the name of Jesus. Kasi nga, sa ating paglapit sa harapan ng Diyos, we do not come before the presence of this holy and righteous God, claiming that we are worthy on our own. Sa halip, we come before His presence, claiming the righteousness that is given to us by faith in Christ. It is the grace of God. It is the righteousness of Christ Himself given to us. Kaya pinaging dapat tayo. Dahil kay Kristo, tayo ay nakakalapit na sa Panginoon. Ngayon, ano ang ugali natin knowing that we are simply made righteous because of what Christ has done on the cross for us, on our behalf? Ang dapat na ugali talaga natin, kapag naunawaan natin yon, ay ang ugali ng pagpapakumbaba. Nagpapakumbaba tayo sa Diyos at nananalangin tayo sa Diyos. That's the reason why when we come to the Lord, we should always come to His presence in humbleness. Now, hindi lamang humoralidad ang batayan ng pagiging mapagpakumbaba natin, kundi ang katotohanan din na hindi talaga natin alam ang maraming bagay sa mundong ito at hindi natin talaga kayang patakbuhin ang buhay natin at ang kinabukasan natin. Hindi natin control. Meron pong katotohanan ng tinuturo ang Biblia na lalong magtuturo sa atin to be humble before the Lord. Basahin ko po ang ilan sa mga Proverbs. Proverbs 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. You see, in other words,
meron tayong mga pag-aakala, mga judgment na akala natin ito ay tama, pero kaduluduluhan pala, hindi tama. Mali pala. At hindi pala makabubuti sa atin. So, hindi natin hawak ang kinabukasan. Sabi ng Bible, marami tayong pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Proverbs 19 verse 21. At naalala ko yung sinabi ni James. Sabi niya, makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabi na ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at 1 taon kaming titigil doon, mangangalakal kami at kikita ng malaki. Para bang hawak nila ang kanilang kinabukasan at kaya nilang gawin anumang gusto nilang gawin at napagplanuhan. Nasabi ni James, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Ibig sabihin, sandali lamang, it's very short and unpredictable. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon at nabubuhay pa kami, gagawin namin ito o iyon. Then let's go back to Proverbs again. Sabi ng Proverbs 5 or 3 verse 5, huwag tayo magtiwala sa sarili nating karunungan. Sa halip sa Diyos tayo magtiwala, buong puso at lubusan. Huwag kayong manangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay iyong alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin ang Panginoong Diyos at lumayo ka sa kasamaan. Ito po ang punto. Tayo ay nabubuhay sa lipunan natin na para bang ang tao ay naniniwala na ang ating buhay at ang ating kinabukasan ay nasa mga kamay natin. Parami ng parami ang mga taong naniniwala sa kanilang sarili sa halip na sa Diyos. May mga taong ayaw nang isama ang Diyos sa usapin pa ng buhay nila at sa mga kinakaharap nila sa buhay nila. We're living in a godless society. Pero, ang katotohanan mga kapatid ay hindi natin pwedeng baguhin. Ang katotohanan ay nananatili na ang ating buhay, ang buhay ng ating pamilya, ang buhay ng ating bansa ay wala sa mga kamay natin. Kung isipin lang po ninyo, hindi ba parating na naman ang election? Merong mga politikong nagsasabing ganito ang mangyayari sa Pilipinas kapag silang nanalo sapagkat ito ang kanilang gagawin. Na para bang hawak nila at sila mismo ang pag-asa ng bayan. Meron silang gagawin na mabuti. Na ito ang magiging resulta na ikabubuti ng ating bayan. Alam nyo, hindi pa ako masyadong matanda pero marami na rin akong pinagdaan ng eleksyon. Kita ko na rin ho ang katotohanan at alam ko ang katotohanan. Marahil kayo din, kitang-kita nyo rin at alam nyo rin ang katotohanan. Wala ho sa politiko at wala sa tao ang pag-asa ng ating bayan. Ang katotohanan na kay Kristo ang pag-asa natin. Na kay Kristo ang ikauunlad ng ating. So let us come before the Lord in humbleness. At ang pangako naman sa atin ng Panginoon, if we humble ourselves and we pray, He will hear us. He will hear from heaven. And He will heal our land. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po pala si Pastor Jonel Rosales, ang Senior Pastor po ng Christ Covenant Community sa San Pascual, Batangas. At ako din po ang tumatayong Minister for Theological Education ng ABCO. Samahan niyo po kami sa atin pong pananalangin at loobin ng Diyos ang ating mga pananalangin ay maging mabangong samyo sa Kanyang harapan. Kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyong mga kamay, ay inyo pong buksan sa 2 Kronika, chapter 7, verse 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, at talikuran ang kanilang kasamaan, papakinggan ko sila mula sa langit. Patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Tayo po ay sama-samang manalangin. Our Father in heaven,
we humbly come before your holy throne, asking for your loving kindness and mercy, most especially for our country, Philippines. Nalulungkot po kami, Panginoon, sa amin pong mga nakikitang kaganapan sa aming bansa. Mula sa kalamidad, sa iba't ibang mga kahirapang nararanasan ng aming mga mamamayan, at maging sa mga gawi at ugali ng mga namumuno, kami po'y lubos na nalulungkot. We confess that not all of us are seriously acknowledging your presence in our daily lives, that we don't live according to your precepts. We ask for forgiveness for our leaders who do not represent you properly as examples of righteousness and holiness. We confess to you that some of those who are in the authority are not serving the nations, but of themselves. Hiling po namin, Panginoon, na kayo ang siyang mangungusap sa bawat isa, mula po sa mga namumuno hanggang sa bawat mamamayan ng Pilipinas. Inihiling po namin na kayo ang magbibigay ng kaliwanagan sa puso at isipan ng bawat isa at kilalanin ang inyong banal na presensya sa amin pong kalagitnaan. May you cleanse our hearts, O Lord, and continue to reveal yourself in our midst. Please heal Philippines. In Jesus' name, Amen. Patuloy po tayong manalangin at atin namang kilalanin ang kamangha-manghang katangian ng Diyos, sapagkat napakaganda na kapag tayo lalapit sa Panginoon, lagi nating naipapaalala sa ating sarili kung gaano kabanal, kabuti ang ating Diyos na nilalapitan at patuloy na binibigyan ng kaluguran. Tayo po'y manalangin. Thank you, Lord, that we can pray to you. You are our great and wonderful God. Your love extends from east to west, covering every portion of our lives, and greater than the expanse of all your creation. We continue to behold your faithfulness and justice, causing us to humble ourselves. You are our God, and we know that you will hear us when we pray from our hearts. In Jesus' name, Amen. Ako nga po pala si Pastor TJ Sikat ng God's Chosen People Christian Church sa May Nabotas. Po ay tumatayong senior pastor doon. At ngayon naman po ay nandito naglilingkod sa ABCOP bilang ministro ng fellowship. Simulan po uli natin sa pamamagitan ng panalangin ng supplication sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito na kami po ay nasa hapag ng iyong presensya at kami lumalapit sa iyo sa trono ng inyong kabanalan. Amen. Tungkol po sa aming mga media practitioners, Panginoon. Patuloy po namin inilalapit ang mga nasa industriyang ito, Panginoon, na sila ay palaging humawak sa katotohanan at magkaroon ng integridad. Na sila, Panginoon, ay magkaroon ng mataas na sense of responsibility na nagpo-provide ng accurate, honest, at mga impartial reporting sa kanilang pag-uulat. Masumpungan din nawa sa kanila ang katarungan, kapayapaan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. At patuloy po namin itinata sa iyo, Panginoon, maging ang kanilang proteksyon at mag-iingat mo sa kanilang trabaho. Na ang kanilang trabaho, Panginoon, ay mailayo, Panginoon, sa anumang uri ng kapahamakan, oppression, at maprotektahan mo sa anumang mga maaaring hindi magandang mangyari sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa kanilang mga buhay, na sila ang naghahatid ng tamang balita at impormasyon para sa mamamayang Pilipino. Muli, ang lahat ng ito ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.
Ako po si Pastor Jeremias Nonoy Pagopierre ng Beacon of Christ Bible Community sa Batangas City. At ako din po ang tumatayo bilang ministro sa Community Affairs ng APCO. Tayo po'y magpatuloy na manalangin sa oras na ito. Lord, Father in Heaven, we lift up the healthcare workers in the Philippines. Yung po mga doktor, yung mga nurses, at lahat ng mga nasa frontliners. We ask for your strength, wisdom, and protection over them. Habang patuloy po sila naglilingkod sa inyo ng may kahabagan, may dedikasyon. Grant them physical, emotional, and mental resilience as they care for the sick. Ganon din po, Panginoon Lord, we pray that healthcare in the Philippines may be accessible sa lahat po ng mga mamamayan, mahirap man, mayaman, o kung sino man sila, kung ano man ang kanilang mga social at economic status. Lord, sana po ang government po namin at ang mga healthcare system ay gumawa ng magkakasama para, Panginoon, mapangalagaan at matiyak, Panginoon, na wala pong maiiwanan o walang mapapabayaan, Panginoon, in receiving the care they need. Lord, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga bahaging ito at gawain, Panginoon, ng aming gobyerno. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pastor Ray Albadrones po, na tumatayong senior pastor ng God's Blessed Christian Community sa Cavite. Ako rin po ay tumatayong Finance and Admin Minister ng ABCO. Samahan niyo po ako para ipanalangin ang economic prosperity and sustainable development ng ating bansa. Gayun din po ang poverty alleviation program ng ating mga mamamayan. Father, we ask for your guidance over the Philippine economy. Yes, Lord. May the country experience sustainable growth with policies that create job opportunities, support businesses, and provide equitable resources to all people, especially the poor Yes, Lord. and the marginalized. Nais po namin ipanalangin na ang aming pamahalaan ay magkaroon po ng genuine at lehitimong mga programa upang itaas ang aming ekonomiya at makapag-create ng maraming trabaho para po sa aming maraming kababayan. Yes, Lord. Salamat din, Panginoon, dahil pwede po namin ipanalangin ang ekonomiya ng aming bansa na nais po ng aming Panginoon na ito ay makarecover so that they would provide the needs and God opportunities and empowerment so they can rise above the circumstances, inspire communities and leaders to take actions in lifting others out of poverty. We pray, Lord, na ang aming pong mga marginalized sector ng aming bansa, una sa lahat ay magtiwala sa inyo at gayon din po, Panginoon, ay maranasan po nila na mangarap po, Diyos, upang maahon din po sila sa kahirapan at magsikap, Panginoon, upang ang inyong pong layunin sa kanilang buhay ay ma-realize, O Diyos, katulad po ng inyong pangako sa inyong mga salita. Yes, Lord. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na manalangin. Ipanalangin po natin ang mga namumuno at ang ating bansa ngayong umagang ito. Sabay-sabay po tayo manalangin. Father, we pray for the leadership of the Philippines that may govern with wisdom, integrity, and compassion. Gabayan niyo po, Panginoon, ang aming mga tagapanguna, mga namumuno sa aming bansa, Panginoon, na i-promote lamang nila ang katarungan, kapayapaan, at ang pag-unlad ng bawat Pilipino. Lalo na, Panginoon, ang mga nasa laylayan ng lipunan, Panginoon. Yes. Maiangat ang buhay ng aming mga kababayan. Maiangat ang kanilang pamumuhay, hindi lamang, Panginoon, sa mga material na bagay, maging sa kanilang espiritual na relasyon sa iyo. Patuloy din po naming ipinananalangin, Panginoon, maging ang aming komunidad, ang ABCO, ang buong body of Christ, ang PCEC, ang mga namumuno sa mga institusyong ito, Panginoon, ay patuloy po naming inilalapit sa iyo. Yes, Lord. Na patuloy na magkaroon ng banal na takot,
paninindigan para lamang sa tama. Mm. Magkaroon ng puso, Panginoon, sa mga walang tinig sa lipunan. Mm. May promote ang kapurihan at ang iyong ebanghelyo, Panginoon. Ang iyong pag-ibig, ang patuloy na maranasan ng bawat isa. Hiling namin para sa lahat ng mga namumuno sa amin na mag-reflect ang pag-ibig mo sa kanila. Mm. Nagpapasalamat din po kami, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig, sa iyong habag at biyaya na patuloy niyo pong ibinubuho sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Kaya naman, sama-sama po kaming nagdedeklara sa oras na ito Mm. na ang aming pag-asa ay tanging sa iyo lamang. Yes, Amen. Lord. Yes, Lord. Ito po ang aming panalangin ng may kapakumbabaan at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. So kung kayo po ay nasa Metro Manila, maganda po na kayo po ay pumunta doon sa Green Hills Christian Fellowship sa ganap na 9 a.m. to 12 noon. Kung kayo naman po ay outside Metro Manila, we encourage po na kayo po ay magkaroon ng mga on-site gathering din bukas. So muli po, salamat po for joining us, and may we all be an answer to our prayer for the nation. May the healing of our land begin with us. God bless us all, and God bless the Philippines. Dinggin mo